sa inyo mga biyeros. Kumusta? At saan ang biyahe nyo? So magandang gabi sa inyong lahat. So nakikita ngayon nakagayak tayo. Weekend na naman. May plano tayong pumunta. Saan nga ba? Maglalakwatsa tayo sa norte. North Luzon tayo mga biyeros. Pupuntahan natin ang dalawang probinsya na hindi pa natin napupuntahan ng nakamotor. Yan ang Ilocos Sur at syempre ang pinakatuktok sa may kaliwang bahagi ng Luzon, ang Ilocos Norte. Nakapagbagas na tayo ngayon. Nireset na natin ang ating trip. Matitignan natin kung ilang kilometrahe ang ating babiyahihin mula dito sa Rizal. Kaya ride safe sa atin mga beros. Mag-update na lang ako from time to time kung nasaan na tayo. Time check nga pala tayo, 8:14 in the evening, Friday ngayon. So over the weekend ang biyahe natin. Ayun mga beros. So sit back and relax. Alright. Alright mga biyeros, touchdown Kapas Tarlac 7-Eleven. Ayan. Yun, so touchdown tayo mga biyeros. Nandito na tayo sa Kapas Tarlac. So papahinga lang tayo ng konti. Tapos energy drink pampagising. Time check. Ayan. Time check tayo. 11:44. So papahinga lang ako dito. Tapos ang next nating stopover ay sa may Season Pangasinan. Doon tayo magbe-breakfast. Ayun. So update ko na lang kay mamaya. Ulit sa inyo mga beros. So update tayo, nandito tayo ngayon sa Season Pangasinan. So dito tayo breakfast. Ayan, lugaw at saka kape. Dito rin kami bali ito din yung hininto namin nung nag-La Union tayo. Ayun, magbe-breakfast muna tayo. Tapos papahinga tayo ng konti. Maaga pa naman. Time check tayo, 2 AM. So siguro mga 3 or 4 lalakad na tayo. So update na lang. Ito tayo dito mga beros sa Liza's Restaurant. Ayan, dito yan sa may Season Pangasinan. Ang next stop natin mga beros, dadaanan lang natin yung Benguet Province Arc, yung welcome to Benguet. Yan. O time check tayo, 3:46, 3:45 AM. Medyo napatagal yung natin doon, yung pagtambay natin, dahil kinakalkula ko yung oras masyado tayong maaga kung magte-take off na kagad tayo kanina after natin kumain. Ayun, so medyo madilim pa rin naman. Kaya update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa arko ng Benguet. Dadaanan lang natin, papapicture lang tayo. Tapos
rekta na tayo sa ano, La Union. May dadaanan din tayong tourist spot doon na sana maabutan natin ng may araw na. Kaya chill lang muna tayo sa pagbiyahe natin. Hindi tayo nagmamadali. Yun yung kagandahan dito sa trip natin ngayon. So sit back and relax ulit mga beros. Enjoy na lang tayo sa ride. Alright. So meron tayong 8 minutes na lalakbayin for 6.6 kilometers papunta dun sa Arco ng Benguet. Ito na mga beros yung famous na boundary ng Pangasinan at ng La Union. Medyo madilim. Medyo lang ano, madilim talaga. Nakarating na rin tayo dito. Kasama natin yung Team Kalad Karen. Ngayon mag-isa tayo ngayon. Yan o. Welcome to La Union. La Union Arc. Ayan. Ayan si Jollibee. Welcome to La Union mga beros. We're back for the third time. Pero dadaan na lang natin siya dahil ang tunay nating destinasyon ay Ilocos. So tuloy tayo sa biyahe. Ayun o. Touchdown Benguet Province. Pa-picture lang tayo. Ayan o. Aray ko. So ayun mga beros, touchdown San Juan, La Union. Nagkape lang tayo dahil kanina pa tayo inaantok. Ayun na, butong pinagagawa natin. Enjoy lang tayo. So tuloy tayo sa biyahe. Ang next stopover natin dun sa may man-made forest. Forest ano? Man-made forest na meron dito sa La Union. Parang ano siya yung katulad nung sa Bohol, yung Bilar man-made forest. So meron din yan dito sa San Juan. La Union pala, sa La Union. O titignan natin kung makikita natin siya ng maliwanag kasi time check tayo 5:35. Wala pa rin si Haring Araw. Baka tumigil muna tayo, tumambay ng konti para lumiwanag, para makita natin yung ganda na sinasabi kong man-made forest. O tuloy tayo sa biyahe mga beros. O hello sa inyo mga beros. Nandito na tayo sa sinasabi kong man-made forest. So kamukha siya talaga nung sa Bohol. Wala pong araw kaya hindi pa natin masyadong makita. Ayan o, ang ganda o. Ang ganda siguro dito kapag nasinaga ng araw. Tapos dito ka magpa-picture sa may gitna, parang sa Bohol. Ang ganda o. Malawan nga natin. Hindi masyadong kita. Hindi ko lang alam kung kita sa camera. Pero maganda siya. Parang nasa Bohol eh. Wala pang liwanag. Ang hirap tumambay dito dahil madilim. Babalikan na lang natin siya bukas pag pababa na tayo ng Ilocos. Tuloy tayo sa biyahe mga beros. Ang sunod nating stopover doon sa may Arco ng Ilocos Sur, boundary ng La Union at Ilocos Sur.
Pero so kumbaga sa hapon, ito sa umaga, golden hour. Ang kalmado lang ng ano. Dagat na to eh, actually. Ayun o, dagat. Ayun, may buwan pa. Ganda niya. Hinto muna tayo. Ayan, Darigayos Bridge. Ayan. Ganda. Kalmado lang ano mga beros. So mula dito sa Darigayos Bridge ay tatakbo tayo ng 21 kilometers for 31 minutes at mararating na natin ang arko ng Ilocos Sur, ang boundary ng Ilocos Sur at ng La Union. So ano pang hinihintay natin? Sumikat na si Haring Araw. Nasa west side kasi ang La Union eh, kaya nasa likod natin yung ano, yung araw. So time check tayo, 6:04. Siguro mga 6:30 tayo makakarating doon sa arko. So tuloy lang tayo sa biyahe. Ang sarap! Ayan na, si Haring Araw nagpakita rin. Good morning mga beros. Nandito tayo ngayon sa Bangar La Union. O kanina pa natin to binabagtas. Medyo nagka-problema lang yung ano natin, yung tawag dito, yung tire hugger natin sa likod. Pipicturean ko na lang para makita nyo kung anong ginawa ko. Kaya na pa may maingay sa likod eh. Akala ko kung ano, nawala pala yung tornilyo na nagdudugtong dun sa tire hugger tapos sa body ng ating motor, kaya umaalog siya habang ano, habang bumabiyahe tayo, lalo na kapag nalulubak tayo o kaya may mga humps. Ang ingay sobra, kaya inaayos ko na. So tuloy tayo sa biyahe. Meron na lang tayong 6.5 kilometers for 9 minutes travel papunta dun sa boundary, sa arko ng La Union at Ilocos Sur. Tuloy tayo sa biyahe. Ganda. Ganda dito. Nandito na tayo ngayon sa boundary ng Ilocos Sur at La Union. Ayan, makikita nyo sa likod.
picture na tayo. Ayan, first time ni Sky na makapunta. Kahit ako, first time ko rin makapunta dito ng nakamotor. Ayan, definitely not the last time. Yes. Alright. Alright. Tuloy tayo mga beros. Welcome to Ilocos Sur mga beros. So ang next stop natin ay ang pamosong Calle Crisologo. Wow! Diyan yan sa may mismong vegan. So nakalagay dito sa mapa natin 94 kilometers ang babiyahihin natin para makarating ng Calle Crisologo for 1 hour and 47 minutes. Mahabang biyahe ito mga beros. Kaya ano pang gagawin natin kundi enjoy na lang sa ride. Alright. Stop over muna tayo dito mga beros. Bali kakain muna tayo ng umaga. Ngayon pa tayo nag-aabol ng oras. Ayan, parang adobo siya. So kakain muna tayo dito. Mamaya pakita ko yung view. Ayan dyan, dagat. Kain muna tayo. Ganda ng mga beros. So dito yan sa may Santa Maria, Ilocos Sur. Katabi lang yan ng ano, yan, kinainan natin ng breakfast, diba? Pagkas mo kumain, pwede ka ng ano, maligo sa dagat kung trip mo, diba? Ang ganda oh. Nasa ano lang siya, nasa gilid siya ng highway. Ito highway oh. Tapos dagat. Ganda. Pansamantala muna kitang iiwanan. Yang kagandang view na yan, babalikan kita. Yehey! So tuloy na tayo mga beros. Punta na tayo ng vegan. So sa mapa natin meron tayong babiyahing 45 kilometers for almost 1 hour 54 minutes mula dito sa kinatatayuan natin, yung kinainan natin. Ayan, Duldulaw Eatery. Yan. So time check tayo, 8:39 in the morning. So tuloy tayo sa biyahe mga beros. Ang ganda ng view mga beres. So, parang kung nasa ano, parang kung nasa ibang bansa. Yung background mo ano, bundok. Tuloy tayo sa biyahe.
Quirino Bridge. Wow. Wow. Yun yung dating Quirino Bridge mga beros. Nung hindi pa to ginagawa. 1 Ilocos Sur. Ganda. Woo. Speechless. Vigan City, Lawag. Okay. Welcome to Bantay, Ilocos Sur. Alam ko sikat dito yung Bantay Bell Tower. Kasi nung grade school ako mga beros, napuntahan na namin to yung sa field trip. Pero syempre mas maganda kung balikan mo, diba? Mas ma-appreciate mo lalo kung ganito nakamotor ka. So meron na lang tayong 11 kilometers for 15 minutes na travel papunta dun sa Vigan City at dun sa may Calle Crisologo. Ayan. So tuloy tayo sa biyahe mga beros. Alright. Ayun, I'm back mga beros. So welcome to Vigan City. Ayan, so nasa Vigan na tayo. Kararating lang natin. Ayan yung welcome art. So pupuntahan muna natin yung yung Calle Crisologo. Nadaanan ko na actually, naligaw tayo. So babalikan natin para mapunta natin. I'm back mga beros. Nandito na tayo sa Calle Crisologo. So nakikita nyo, dami-daming yan, mga kalesa. So dyan nagsasaka yung mga turista na gustong maglibot dito sa Calle Crisologo. Napakainit. Time check tayo, 10 AM. Grabe, nagaktak ang pawis. Ayan. Ito yung entrance ng Calle Crisologo. So puntahan natin. Wait tayo. Ayan. Ito yung bubungad sa inyo. Ayan. Walking tour tayo ngayon. Robin, ikatwitan lang kayo. I'm back mga beros. So tapos na natin ang Ilocos Sur. Napakainit. Hindi ko pinuntahan lahat. Kumbaga ang pinaka dinalo ko lang talaga sa Ilocos Sur is yung arko ng Vigan at saka Calle Crisologo. Pati yung Kapitolyo nakita natin. Hindi natin pinuntahan yung Bantay Watchtower.
Parang ano eh, napakainit kasi. Kaya tapos ang hirap i-manage ng mga dalahin natin. So ano na lang siya, babalikan na lang natin siya. Yung Bantay Watchtower, yan yung ano eh, binalita na kamakailan lang ay nasira. Pero nakita ko naman kanina, hindi ko lang nakuha ng video. Buo pa rin naman siya. Yung may mga parte lang ng tower mismo na yung may bakas ng pagguho ng ano dahil sa lindol. Babalikan na lang natin siya. So next stop tayo mga biyeros. Doon na tayo magkikita sa Ilocos Sur at Ilocos Norte boundary arc. Arco na siya. Papunta na tayo ng Ilocos Norte, Lawag City. So papunta na tayo ng Ilocos Norte sa may Lawag City. Kasi doon tayo naka-check-in. So tamang-tama, alas 2 ang check-in. Time check tayo ngayon, it's 11:05. So 55 minutes na lang, tanghaling tapat na. Kaya kita nyo naman, tirik na tirik ang araw, napakainit. Pero mas maganda na yung ganitong ano, panahon kaysa naman umuulan, di ba? O tuloy tayo sa biyahe mga biyeros. Doon na lang tayo magkita-kita sa Ilocos Norte, Ilocos Sur boundary arc. Yan. Alright. Okay mga biyeros, welcome to Ilocos Norte. Yeah. Ayos, pa-picture muna tayo dito. Ayun mga biyeros, nandito na tayo sa boundary ng Ilocos Sur at saka Ilocos Norte. Ayan yung arco niyan. Ayan. First time. Yun o. Nagyan ko yung sticker mo. Vlogger ako eh. Ayun o. Oh. Hi po kayo. Ayun o. Kalahin mo may mga taga-Binangonan dito. Ay, sticker. Ano yung ban? Iyayos mo na yan. Muna. Ayun. Thank you po. Pakanin ko to sa mga vlogger to. Carlo Viero po. Sige po, salamat po. Ano na po ako, salamat. Ingat din kayo. You know. Akalain mo sa layo-layo nito may taga-Binangonan na tayong naka sa Lamuha. Ayos ah. Tuloy tayo sa biyahe mga beros. Di pala kita. Ang ganda ng ano, dagat mga beros. Hindi lang kita masyado sa camera siguro. Ito isa. 1, 2, 3 4, 5. Siguro mga barge ayan ng ano ng mga tawag dito, langis. Ganda.
Kahit na sabi mong may bato-bato. Nandito na tayo mga beros sa Ilocos Norte. Siguro ano to, nakita ko sa mga signages, Curimao, Ilocos Norte. Sa ngayon papunta tayo ng Paway Church para magpa-picture. Syempre turista tayo ngayon eh. Ayan. Larga na tayo mga beros. Alright, welcome to Paway. Nasa Paway na tayo mga beros. Puntahan na natin ang pamosong Paway Church. I'm back mga beros. So nandito na tayo ngayon sa Paway Church. Ayan, nasa likod ko. Sobrang init. Time check tayo ngayon, magwa 1 PM. Yan. Paway Church. So mula dito sa Paway Church mga beros, pupunta tayo ng Batak. Doon tayo kakain ng Ilocos Empanada. Alright, I'm back mga beros. So nandito tayo ngayon sa Batak City, Ilocos Norte, kung saan kilala ang walang katulad at walang kapares na Ilocos Empanada. Ayan, tikman natin. Merienda tayo. Mga beros, dito sa Sinking Bell Tower, dito sa may Lawag. Ayan. Baso yan. So sabi sa history, kaya tinawag na Sinking Bell Tower is dahil sa mga lindol, kaya parang lumulubog na siya yung pundasyon niya. Welcome to Sarat, Ilocos Norte mga biyaheros. Welcome back mga biyaheros. So welcome kayo sa Santa Monica Church o yung Sarat Church. Hindi ko lang bakit pinilit ko pang puntahan to. Parang hindi siya mawala sa sa itinerary. Kasi napuntahan ko na to dati nung field trip namin, nung elementary pa ako. Parang napaka-memorable niya. Ewan ko bakit napaka-memorable niya. Parang sabi yata ito yata yung longest aisle. Correct me if I'm wrong. So kung longest aisle, edi ang haba ng exposure ng bride, diba? Ewan ko kung totoo yun. Comment down below. Try natin pumasok. Santa Monica Parish Church, 137 meter long. Rectangular nave. The longest in the country according to the Cultural Center of the Philippines. So tama nga ang hinala ko. Hindi ko alam kung na-break na siya, pero as of this, sabi sa nandito sa marker, 137 meters. Grabe no. So simula dito tapos papasok dun. Hindi kaya nakakapagod yun na.
Ayun. History. Kain tayo ng dinner. Ito. Crispy dinuguan. So, paano siya, parang bagnet tapos dinuguan. So, bagnet yung toppings. Ayan. Beros, so dito na natin ngayon dito sa Lawag City. Bali ang itinerary natin ngayon, pupunta tayo sa Cape Bohidor, sa Kapurpurawan Rock Formation, tapos diretso tayong Banggi. Tapos ang pinakadulo natin ay yung syempre Pagudpud at ang Patapat Viaduct. Ayun. So marami tayong pupuntahan this day 2 natin dito sa Ilocos region, sa Ilocos Norte. Ayun. Good morning sa inyo lahat mga beros. Ayan na, si Haring Araw. Alright. Good morning. Tuloy tayo mga beros. Ganto. Sunrise. Cape Bohidor Lighthouse, turn right. Malapit na tayo mga beros dun sa ating first destination of the day. Okay, Cape Bohidor Lighthouse. Nasa taas siya ng bundok. Uy, matarik. Parang ano siya, style Mount Samat. 'Di ba yung Mount Samat, yung cross sa Bataan? Parang ganito din yun eh. Paakyat. Ang kipot, sharp edge, sharp corner pala. Oh, ganda oh. Oh, ang ganda. Oh my god. Saan tayo? Dito na lang. Wow. Ayan oh, ayan mga beros. Cape Bohidor Lighthouse. Dito yan sa may Burgos, Ilocos Norte. Silipin muna natin to. Ang ganda yun. Sarap sana magpalipad ng drone ano. Kaso wala pa tayo eh. Soon. Ganda. Okay tayo. Yun, so welcome to Cape Bohidor Lighthouse. Ayan. Ang parola ng Cape Bohidor, 1887 pa siya. Hingal yan.
bababa na tayo mga biyeros. Na-explore naman natin. So kaso hindi sila nagpapakyat dun sa mismong perimeter ng lighthouse dahil sa mga recent na lindol dito sa pinagbawal nila. Merong may cordon. So ayun. Next destination tayo sa Kapurpurawan Rock Formations. Yun, take off na tayo dito mga beros. So mula dito sa Cape Bohardor Lighthouse, meron tayong babaybayin na 9 kilometers for 15 minutes papunta dun sa next destination natin, ang Kapurpurawan Rock Formations. So tara, enjoy na lang sa ride. Alright. Sa Burgos, Ilocos Norte, ayan, kita nyo na yung mga windmills ng Banggi. Mamaya pupunta tayo dyan pagkatapos natin pumunta dun sa pupunta natin ngayon. Ayan o, kita na dito yung mga windmills. Oh my goodness, grabe ang ganda. Teka lang, hinto muna tayo. Oh my goodness, stiga na dagat, windmill. Ito yung pupuntahan natin, limestone. Pero so nandito na tayo sa Kapurpurawan Rock Formations. Ayan. Dito yung Banggi Windmills. Ang dami nila, hindi ko lang kung kita sa video, pero meron na rin mga windmills dito. Ayan. So magpapapicture lang tayo dito. Ayun, napakainit. Welcome back mga beros. Nandito tayo ngayon sa Banggi Windmills. Ayan si Sky. Yan. Meron pa dun. Meron pa dito. Meron pa dyan. Tapos
Dito. Dito. Yan. Mas marami pa dito eh, kumpol-kumpol. Hindi lang kita sa camera. Yan. Si Sky. Yun. Napakainit dito. Time check tayo. 10 minutes before 10. Yan. Tapit tayo sa dagat. Yan. Buhangin. Ang sarap na mag-swimming. Wala naman sigurong kukuha ng motor natin. Ano? Dito. Ayun mga beros, so nakita nyo naman, napakaganda ng tanawin dito sa Bangi Windmills. Ang ganda lang ng lugar dahil nasa tabing dagat yung mga windmills, kaya panay ang kuha natin ng videos at pictures. So tuloy na tayo. Ang susunod nating pupuntahan ay ano pa ba kung hindi ang Pagudpud. So first time natin sa tuktok ng Ilocos Region. Wala dito sa Bangi ay tatakbo tayo ng 14 kilometers for 23 minutes para marating natin ang arko ng Pagudpud. Ayun, malapit na tayo mga beros. Ayun, kita ko na yung arko. Alright, first time natin dito. Grabe ang biyahe natin. Kita nyo naman, ayan na ang arko ng Pagudpud, Ilocos Norte. So tabi muna tayo dito saglit. Napakainit. Grabe. Halos mag-aalas 12 na ng tanghali. Ayan. Ayan, arko ng Pagudpud. Dito yan sa Ilocos Norte. So magpa-picture lang tayo dito saglit para meron naman tayong remembrance. Tapos tutulak na tayo papunta ng Patapat, Viaduct. Ayun, so tapos na tayong magpa-picture sa arko ng Pagudpud. Ang next destination natin mga beros, wala nang iba kundi sa Patapat, Viaduct. So mula dito sa Pagudpud arko ay tatakbo tayo ng 25 minutes for 20 kilometers para marating natin ang Patapat Viaduct. So balik ako kayo mga beros, doon na lang tayo magkita-kita sa Patapat Viaduct. Ang ganda dito mga beros, oh. Diretso ang daan. Alright. Kaliwa kanan, palayan. Ayun yung Bangi Windmills, kita pa rin. So tuloy tayo sa biyahe. Wow, grabe, ang ganda. So, malapit na tayo mga beros. Pero dito pa lang, napakaganda ng tanawin nyo. Nasa gilid mo yung dagat. Grabe.
Ayun, so I'm back mga beros. So nandito tayo ngayon sa Patapat Viaduct. Dito yan sa may Ilocos Norte. So ito yung parang pinaka-boundary ng Ilocos Norte at ng Cagayan Province. Ayan. So dito kanina, hindi lang nakakuha na ng video natin. Napakaraming tao dito kahit napakainit. Diyan, dami diyan. Tapos dun, diyan tayo dapat magpa-park na motor para nakaharap sa atin. Eh kaso napakaraming tao nga. Kaya ang ginawa natin, tumambay muna tayo tapos kumuha tayo ng ibang shots. Nakita nyo naman kanina. Ayan. So mula dito sa Patapat Viaduct ay babagtasin natin ng daan na to papunta sa Bantay Abot Cave. So tuloy na tayo. Ayun, so nandito tayo mga beros sa entrance papuntang Bantay Abot. Ito, may binayaran tayong entrance fee, 20 pesos. Yan. So kailangan mo magbayad ng entrance fee para makapasok. Ayun, kita ko na yung Bantay Abot. Abot mo na talaga. Ayan, dito niya naman napakaganda ng dagat. Aray! Ginagawa mo? Wala, may alalim. Ikaw na nakita kasi tulala tayo eh. Ganda ng tanawin eh. So ayan, tuloy tayo. Ito mga beros, nandito tayo ngayon sa Timantang Rock. Ayan, ito yun no, malaking bato na yan. So napakaganda dito. Ayan, ayun yung Bantay Abot Cave, kitang kita mo dito. So malapit na siya. Ayan. So kaliwa kanan, dagat. Ayan, sarap sigurong maligo dito na no. Punta natin. Ayan, napakaganda ng dagat mga beros. Kung makikita nyo lang na actual, grabe talaga, speechless. Ayan, napakahaba ng coastline. Ganda. Welcome ulit mga beros. I'm back mga beros. Dito pa rin tayo sa Pagudpud. Dito yan sa may park ng Bantay Abot Cave. Actually ito yan eh.
Ayan, nasa likod ko lang. So merong stairway papunta doon pa ganyan. Ayan. Lakas ng hangin. Ayan. Ganda ng ano, view. Puntahan natin. Yan, Bantay Abot Cave. Ganda. Curious mo. Ano kaya meron doon? Silipin natin. Na-curious lang ako. Ano kayang meron sa dulo na ito? Wow, ganda. Ayun mga beros. So yan ang ating last destination for this vlog. So kung nag-enjoy mo kayo sa ating biyahe at umabot ka sa part na to, maraming salamat. Huwag nyo kakalimutang pindutin ang like button at i-share nyo na rin para update kayo sa mga videos na katulad nito. So mula dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, ingat mga biyahero.